Sa video na to, Hindi ko alam kung ilang pounds to. Nasa 2 pounds na ata to. kakain tayo ng higante, Para nagtatwerk yung unagi. kakaiba Such a life-changing na Japanese food. na premium Japanese unagi rice bowl dito sa Osaka, Japan. Ito, look at that. Sobrang delicate po. Pero bago yan, kakain din tayo ng best tempura of my life This is the best shrimp tempura tignan ko sa buhay ko. at pangmasa na gyudon rice bowl. Samahan niyo ako man ng halian dito sa Osaka, Japan. Ready ka na ba? Tara! I'm losing control. Isang malamig na umaga mula sa Osaka, Japan. 7 Celsius degree ngayon, sobrang lamig pare. At ngayong episode, gagawin natin isang ultimate Osaka Japanese food tour kung saan maghahanap tayo ng iba't ibang hidden gems or kahit mga nagtitrending na restaurants dito sa Osaka. Mapapansin mo talaga na sa Japan ako dahil ang daming vending machine ako nakikita ngayon. Anyway, unang stop natin, kakain tayo sa isang sikat na parang tempura shop dito sa Osaka. Anyway, tara! Para sa ating unang lunch ay nandito tayo sa legendary Tempura Makino kung saan ang tempura ay personally and fresh handcrafted and fried into perfection by a Japanese tempura master. Founded in 2006, this elite tempura restaurant serves tempura Sudowagi style which one by one ginagawa ang kada tempura. Okay pare, touchdown na, nakapasok na tayo sa loob. Actually, ibang klase na yung vibes. At sobrang like, ano do you say this? Sobrang exclusive na experience. This is like a tempura bar. First time ko makapunta sa isang parang tempura bar na kung saan linuluto mismo ng tempura legend or tempura master. Yung lahat ng tempura sa harap mo, freshly made. At actually medyo mahaba yung pila. Sunerte lang ako at maaga ako. Anyway, nandito na. Ito yung ating pinaka-tempura set. So may isda to, gulay, tsaka syempre yung ebi tempura. Gusto ko simulan sa miso soup nila. Okay, sarap nun. I mean, sobrang malinam naman siya. This is like the definition of umami. Pero miso yung gamit. Okay, gusto kong tikman muna to. Feel ko isda to. So natin sa tempura na sauce. First tempura sa Japan. Cheers. Squid pala to. Oh, sarap nun. This perfectly battered, light crispy, golden brown, and then yung loob niya, yung mismong squid, sobrang lambot na parang, thank you, sobrang lambot na parang, ngayon na kayo ng squid na parang tumutunaw siya sa dila mo. Ang sarap nun. Pwede mong gawin, hubuli mo ng kanin. Next, meron tayo itong isda. Ito isda ako. Mainit siya. Ang sarap. Sobrang meaty, lambot, delicate. Alam mo yung sauce niya, sa Pilipinas, parang mas darker yung flavor. Ito, very light lang eh. I just really love also yung quality ng rice nila dito. Ito, meron tayo dito, alam ko mushroom ata to. Kahit mushroom nila, panalo, ang sarap. Super light, crispy outside, chewy and soft sa loob. Thank you. Ito one of the best crispy mushroom ng tikman ko. Ito yung ating ebi tempura. This looks nice. Authentic Japanese tempura dito sa Osaka. Dip na sa sauce. Cheers. That's a tempura masterpiece. Para tong art piece ni Leonardo da Vinci, pagkakaiba. Ilinagay niya yung art niya, yung perfection niya sa tempura. Ang sarap. I just really love how the batter is perfectly crisp. This is the best shrimp tempura tignan ko sa buhay ko. Lalo na dito. So, at akalain mo matitikman ko po yun sa Osaka, Japan. Ito next, di ko alam, parang, ako lang ba chicken to? Chicken tempura. Titikman natin. Akalain mo, yung may sarap, may isasarap pa pala. Wow! First time ko matikim ng chicken tempura, ang sarap. Well seasoned, well marinated, sobrang juicy inside. Hindi ko lang, for sure di nyo nakikita, pero sobrang sarap niya. Isipin mo, yung batter ng tempura nila, nilagay mo sa napaka-juicy, fresh at mainit na manok.
Kung nananaginip ako ngayong araw, huwag yun ako gisingin dahil ibang klaseng panaginip to. How elegant, how private, how exclusive itong experience na to. Pinaglulutuan ka ng mga tempura master to serve yung mga tempura mo fresh and crispy and piping hot. Anyway, isa pang agad para sa inyo. Yeah, okay pare. That was a life-fulfilling tempura. I mean, akala ko yung tempura sa Pilipinas, yung mga quality Japanese restaurant, sobrang sarap na nun. Pag pumunta ka dito sa Osaka, iba yung standard mo. Anyway, pare, proceed tayo sa next food trip natin. Next, ang Matsuya. This is a 24-hour beef and rice bowl chain that has over 1,000 stores across Japan. Founded in 1966, it's now one of the best fast food chains in the country. At silang nasagot sa kumakalam na tiyan ng mga Japanese na ang presyo ay magaan lang sa bulsa. Okay pare, nandito tayo sa Matsuya, isang paboritong like fast food ng mga Japanese. At ang pinakamaganda dito ay hindi kamahalan yung mga pagkain nila. So meron tayo dito ito, actually sa atin, parang mahal na siya for affordable meal. 146 pesos, gyudon rice bowl pare. Yun na yun. Tapos may miso soup tong kasama. Tikman natin yung miso soup. Oh, nice. Not bad. Sarap. Lalo na lamig ng panahon ngayon. So, pansin ko dito, very quick eating lang eh. I mean, upo sila. Pag-order ko sa kiosk, and then like, less than 5 minutes, nandiyan yung pagkain mo. Ito yung gyudon natin. Yeah, generous amount. Actually, medyo konti lang yung kanin niya. Anyway, tikman natin. That's a good bowl of gyudon. I mean, the onions, parang tumamis na. And then the beef, stringy, soft and tender. Sarap. Bigyan natin ng chili powder. Cheers. Actually, kung anong lasa nung sa Yoshinoya, ganun din lasa ng gyudon nila. Like a savory, perfect Japanese meal. Pansin ko pa, mga kumakain dito, usually mga parang nagtatrabaho, mga salarymen, mga estudyante, kaya ganun turista. Isa to sa pinaka 1960s pa to nagsimula at sobrang dami ng branches all over Japan. So yung mga nagtitipid na Japanese usually dito kumakain. Mga kapon nakikita ko ganito kumain. Okay pare, nakadalawang pagkain na ako. Medyo nauuhaw ako. I mean, meron bang malapit na 7-Eleven? Meron naman. Pero, merong mas malapit sa akin na vending machine na sobrang addict yung mga Hapon dito. Anyway, tingnan natin namang meron. Yan, may nakita akong iced coffee, juice, tubig, energy drink, at paborito ko, Coke Zero. Sige, kuha ka lang ng barya kung magkano yung gusto mo. So, meron ako dito 500 yen. Hulog ko. Tapos, okay, Coke Zero gusto ko. Boom! Ayun na. Ito na. Yung ating Coke Zero, ganun kabilis yun. Nakakatawa dito yung mga vending machine, di lang mga drinks like may mga charger ng iPhones, laruan, damit, gamot, pagkain. Okay, cheers! Okay pare, medyo nakakarami na ako ng kain pero maglakad-lakad muna tayo para bumaba yung mga kinain natin. Pero mag-share lang ko ano impression ko sa Japan. Una sa lahat, napakalamig. As in, winter ngayon. So obviously, nasa 7 degrees ata ngayong araw. Kagabi umabot ng 2 degrees. Pero kung tatanungin mo ako, Japan, sobrang ganda lang din talaga. Like, iba eh. Sabi nung iba, nung mga nagsabi, ba't di ka pumunta ng Japan, Pops? Ang ganda sa Japan, ba't di ka pumunta doon? Masarap pagkain, malinis, very modern, and actually, I agree. Ngayon nakapunta na ako, nagigets ko na bakit nila pinipilit pumunta ng Japan, and it's a dream come true. Nandito na tayo, and very significant din sa akin yung Japan dahil simula bata ako, yung tatay ko OFW dito, and bata pala ako narinig na ako na sa Japan, ganito. Lumaki ako na may mga balikbayan box kami galing Japan, lumaki ako sa mga cup noodles, lumaki ako sa mga green tea KitKat, and ngayon, it's such a surreal feeling na nandito na tayo mismo sa Japan, si Chuisho ay nasa Japan.
para maghanap ng iba't ibang Japanese street food and yeah, ang lamig talaga. Anyway pare, proceed tayo sa next food trip. Mas magugutom kayo doon. Last but not the least, ito ang unagi. This is a Japanese water eel. Usually, ang peak season daw nito ay during summer dahil nagko-contain ito ng properties na tumutulong sa heat tolerance. Pero bukod dyan, medyo may kamahalan din to dahil pahirapan din daw ang pag-harvest ng unagi. At nandito tayo sa isang sikat at nagtitrending ngayon sa TikTok sa Japan na Japanese restaurant na nagangalang Unagi Kushiyaki Izumo. Mahaba ang pila, pero tingnan natin kung sulit nga ba. Okay pare, touchdown tayo dito sa ating huling food spot for this episode. Nandito tayo sa Unagi Kushiyaki Izumo. Ang pinaka-bestseller nila is yung tinatawag nilang unagi or grilled eel. So usually kinakain daw to tuwing summer dahil medyo humid at mainit. So ito daw yung pampa-energy nila. Anyway, tinitake din siya as a luxury food kasi medyo may kamahalan din siya. In a special type of seafood dito sa Japan. Medyo mahaba yung pila doon tayo sa dulo at malapit-lapit na tayo. Anyway, nandito tayo inside sa isang mall. Sabi ng mga lokal this is just like a very local and underrated na eel shop pero medyo nagtitrending na rin siya sa TikTok so marami na rin yung pila. At kilala sila para sa kanilang uni rice bowl na mayroong makapal na layer ng parang scrambled egg or what. Tapos sa ilalim nun is may bed of rice. Anyway, Paps, excited na ako at ako lang maingay dito. Thank you. Pare, moment of truth. Narito na yung ating unagi doon or unagi bowl. Pero hindi to basta-basta. Look at that. It's like, hindi ko na po ilang pounds to. Nasa 2 pounds na ata to. This is such an amazing rice bowl, pare. Look at this chunk of unagi. Kung nakikita nyo na kung gaano kalaki yan. At parang nakapailalim sa kanya is yung layer of that like omelette or scrambled egg. Sa sobrang lambot niya, parang nag-jiggle-jiggle na siya. Parang nagtatwerk yung unagi dahil doon sa egg na yun. And then sa ilalim niyan, sobrang daming kanin. Anyway, let's dig in. Ang kailangan mong gawin dito dahil hindi mo alam kung paano to susubuin dahil sobrang laki niya. Parang gusto mo lang ilagay yung buong mukha mo sa buong rice bowl na to pero hindi pwede. So gagawin mo at ang gagawin ko, kukunin ko yung slab ng unagi. Shit, ang lambot. Teka lang. Kaya, lipat ko sa plato. Anyway, gusto mo nang tikman yung itlog. Wow. Parang creamy yung itlog. Look at that. Yan, tikman natin itlog. I mean, scrambled egg. Pero ito mas fluffy. Mas creamy siya. With rice. Okay. I mean, yung kanin natin, parang fried rice na siya eh. Parang may sweet tangy na teriyaki sauce. Gagawin ko, babalik ka rin ko. Yung itlog yung lalagay ko dito. Tapos kuha ko nung unagi natin. So, kuha na tayo itong parteng to. Look at that. Sobrang delicate niya. Ang lambot. This is a perfect piece of eel. Cheers, pare. Ay, ang sarap. Pambihira. Such a life-changing na Japanese food. That's amazing. Sulit na sulit yung pila ko na halos isang oras. Sulit na sulit yung biyahe ko. From Parañaque to Osaka para lang matikman to. Yung unagi natin, super smoky. Yung unagi natin, sobrang lambot. As in, delicate na lambot na hindi mo na kailangan ng ngipin para nguyain yun. And then the sauce, parang siyang sweet, spicy, tangy. Na parang siyang mahalin tulad sa teriyaki sauce. And then the texture, sobrang fatty niya. At sobrang lambot. Wow. Kanina pa ako kumakain dito sa Osaka pero parang feel ko nag-zero bigla yung sikmura ko.
Alam mo, nakatry na rin ng iba't ibang unagi. Kahit sa Pilipinas may mga unagi rin naman. Pero ito, iba eh. Alam mo, parang premium yung lasa niya, premium yung texture niya. Okay, pwede mo lagyan ng konting pepper. Hindi ko alam kung extra unagi sauce to. Oh yeah, extra unagi sauce nga. And then kuha ko ng piraso dito. Grabe ang lambot. Tapos kuha tayo ng itlog. Ito pepper yun eh. Parang siyang herb na hindi ko masabi. Pero kapadagdag bango. Mo feel ko hindi ko na-emphasize pero sobrang daming kanin. Parang feel ko 3 cups na ata to. Bagay lahat. Nagko-compliment. Yung itlog, yung unagi, yung kanin, yung experience. Parang just like taste of Japanese royalty. Okay pare, maraming salamat sa panonood. Dito nagtatapos ng short episode na to. So more on dito documentary, more on food trip lang talaga, lalo na yung huli. Yun talaga yung pinunta ko dito sa Osaka, yung rice bowl na yun, yung unagi na yun. I mean, kanina pagpasok ko doon, ibang tao. Paglabas ko, ibang tao na rin. Parang mas nag-improve buhay ko, naging better person ako. Anyway, sana nag-enjoy ko yun. Pasensya na sa mga gutom. Maraming salamat sa panonood ko si Chewy dito sa Osaka, Japan. Nagsasabi, stay safe. Good night and good bye. Bye. Ang lamig. Esophagus, esophagus. Di mawawala ang iyong esophagus. Shout out Queen Yasmin.